my beloved Boss Mike Cervera. Ito na si Pangulong Bongbong Marcos. Papasukin natin. Tingnan nyo. May binisto na naman. Bongbong Marcos na may budget insertions o mga isiningit na pondo. Ano ba yan? Isiningit na pondo sa 2026 National Expenditure Program. Bago-bago pa lang ito, pare Melo. Tatalakay masyado. Kasalukuyan pang binubusisi at tinatalakay ng Kongreso ang NEP. At sa inisyal na pagsusuri ay may nakitang ilang questionabling proyekto sa ilalim po ng NEP. Kabilang dito ang priority project sa ilalim po ng distrito ni Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Subalit, kita nyo mga kababayan ko, PBBM mismo, kinumpirma na may mga isiningit sa 2026 National Expenditure Program. Yan po yung budget mga kababayan na kailangang linisin. Ano ba? Ano ba itong mga kongresista natin? Ano ba mga senador natin? Hindi pa nga natatapos yung usapin ng 2025, hito na naman kayo! Di po ba? Si Pangulong Bongbong na nagsasabi, Ay, nako! Ayan. So ano ba talaga ang ginagawa ng mga hinayupak ng mga binoto nating mga senador at mga kongresista? kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na may budget insertions o mga isiningit na pondo. Ano ba yan? Isiningit na pondo sa 2026 National Expenditure Program. Bago-bago pa lang ito, pare Melo. Di ba? Ayan na nga, mahiya naman kayo. Sabi na nga ni PBBM yan. Paano to mga kababayan ko? Paano ito? Naku, ewan ko na lang. Ayan na, sabi ni Pangulo. Kung di ba naman, ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga ito, Sino? Sino ang gumawa niyan? Di ba ba? Hindi pa nga tayo nakakaalis dito sa issue ng 2025. Ito, yung binulgar ni Pangulo, itong mga pinondohang flood control project. Di ba, mga kababayan? Yan. Kayo nagboto sa mga yan. Ay! Grabe Huwag nyo i-release ang budget sa 2020. Yun na nga. Mr. President, ibito mo muna yan. Kasi talagang mga walang yan. Ibang klase mga kababayan ko. Itong mga... Ay, nako. Ewan ko ba mga kababayan ko, purong mga hinampil. Ayan tingnan nyo, ito, nag-aaway-aaway pa sila And then, let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person, hindi natin pwedeng pa-testify under oath. Di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Yan na nga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ako'y sumasang-ayon dito kay Toby Di ba? Bakit? Anya ka diti duldulin nyo. Anya ka diti. Ano kaya mga... May sikreto ba kayong tinatago sa Kongreso? Ha? Baka naman meron, Di ba? Kasi ako, mga kababayan ko, gusto ko malaman ng katotohanan kahit sino masagasaan Kahit sino masagasaan, mga kababayan. Di ba? Hindi naman kami nag-away nito, Jojo Chavez, congressman namin to congressman namin to sa Nabotas. Baka akala mo. Di ba? Eto na, mga kababayan ko.
So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Chair, here is the USB. Sinasabi... Ayan na, napanood na natin yan, yung USB. Dito na. Yan na nga yun, no, kanina. Kadugtong lang. Yung, yan, no, mga kababayan, no. I have the floor. Yan, yun, mga kababayan ko. So kung ayaw nyo ngang kung ayaw nyong imbitahan yung mga talagang mga taong kailangan para maliwanagan ng taong bayan, para saan pa? Pakinggan nyo ho ako. Pakinggan mo ko ha, munting tinig. Kung ayaw nyong paharapin yung pong mga pangunahin na dapat na mga pangunahin na tauhan dito sa nangyayaring mga kaguluhan. Para saan pa yan? Di ba? Kung ayaw yung paharapin yung mga pangunahing tauhan para maliwanagan ang isipan ng taong bayan, wala nang silbi ang ginagawa nyong investigasyon. Wala na. Di po ba? Tigil nyo na yan. Huwag nyong bulahin yung tao. Binubola nyo yung mga tao eh. Di po ba? Ganun lang o kasimple. Kayo alam ko gusto nyo ng katotohanan, di po ba? Hindi tayo katulad ng mga DDS na tatanga-tanga na nagpapaalipin mga kababayan diyan po sa kanilang mga sinusuportahan. Tayo ho mga kababayan maaring may bambina. Si Ischanko, a good official, okay naman sa nabotas. Talagang lang yun. Hindi talaga masyado ring umuunlad. Pero kasi nga yung lugar nila, baka hindi lang si Saldico ang pinoprotekta. Anak ng pating na yan. Ayan na nga. Yung tutumbukin Ngayon, mga kababayan, ang tanong ko lang bago natin to iwan. What if, tanong ko sa inyo mga kababayan ko. Ito'y seryosong tanong. Magtatanong lang ako, maaari po ba? Seryoso po itong tanong ko sa inyo. Magtatanong lang ako, mga kababayan ko. Seryosong tanong. Okay lang po ba? Press 1 naman kung okay sa inyo. Kung okay sa inyo, press 1, mga kababayan. Tahimik yata si... Sige nga mga kababayan ko. Okay lang ba? Okay lang Ngayon, ang tanong ko, mga kababayan, what if sa kabila ng nangyayari na ito ay ang nasa dulo pala at pinoprotektahan talaga nila si Speaker? What if lang Paano kaya? Mga kababayan, huwag niyo hong kakalimutan. Si Saldico ay malapit yan kay Speaker Romualdez. What if ganun ang mangyayari? What if po? At ngayon, kung sakaling ganun at matumbok, yan po mangyayari niyan, baka magkaroon na ng clash. Magkaroon na ng clash si Speaker at saka si Pangulo. So, magagalit ba kayo kay Presidente? Magagalit ba kayo kay Speaker? Kanino kayo papanig? Yan. What if lang mga kababayan, nagtatanong lang ako kung sakasakaling ganun Kasi mga kababayan ito parang napakatahimik. Tama si Jojo Chavez napakatahimik kayo ni Speaker. Hindi natin naririnig At yung kanyang mga tagapagsalita ngayon bigla bang nabusalan yung mga bibig Mga kababayan di ba?
Kayo, mga kababayan ko, isipin nyo maigi yan. Isipin nyo. Kita nyo si Pangulo, in-expose yung mga kontraktor kasama si Saldico. Kasama yung kumpanya ni Saldico. Si Saldico na malapit na kaibigan ni Speaker Romualdez. Naku po. Sige nga ho, mga kababayan ko. Tapos ngayon, ito, nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Bakit parang iniiwasang imbitahin si Saldico? At bakit parang takot na takot sila na imbitahin din si Magalong? Putik na yan, oh. Sakit ng ulo nito, mga kababayan. Ha? Oh, ako'y nagtatanong lang, ha? Baka sabihin nyo, sabi ni Boss Mike, ganito. Sabi ni Boss Mike, ganito. Nagtatanong lang ako. Ha? Nagtatanong lang ako, ha? Oh, yan, mga kababayan. Oh, di ba? Kahit sino, basta gumawa ng mali, may kaparusahan. Nako, mga kababayan. Ha? Ano? Mga kababayan ko. Kung sino ang gusto lumabas, ayaw tawagin. Ayun na nga eh. Hindi ba kayo nagtataka doon? Bakit ganon? Basta nasa tama tayo, go, 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 yun. Kay PBBM ang loyalty namin. No, syempre, alangan mga sabsabali pa yung Chismoso ako, Boss Mike. Late ka na. Mag-like muna kayo. Sabi ni Aichang, nagre-reklamo na. Marcos loyalist. Di ba? Kawawa naman si PBM, wala nang matino sa administrasyon niya. Sabi ni Ruby Dumpit, lumayas ka na sa lungga. Ayaw eh. Kita nyo? Mga kababayan ko, mukhang mukhang ay nako. Oo. Saan aabot itong tagpong ito, mga kababayan ko? Oo. Saan kaya aabot? Wag naman sana. Dalangin natin wag naman sana sana naman hindi masangkot si speaker dito, Sana lang. Sana hindi masangkot kasi kawawa naman si Pangulo. Kawawa naman. Our beloved Boss Mike Cervera.